Guys, napapaisip ako eh. Napapaisip ako kung gagawan ko ba ng video tong issue na to. Kasi nga, medyo mahirap pag magkaroon ng impluwensya sa mga kabataan. Di ba? Yung mga kadalasang naging milyonaryo, pag tinatanong sila, diploma o diskarte? Ang sagot nila, diskarte. So, hindi kailangan ng diploma. Ngayon, kung mapapanood ng mga kabataan yon, medyo mahirap. Kasi bakit? Kasi nga, inisip ng mga kabataan, hindi ko na kailangan mag-aral. Kasi pwede namang yumaman sa diskarte. Di ba? So, sa video na to guys, bibigyan ko ng topic to. Alam kong walang manonood sa akin. Hindi ako sikat. Pero kung may makapanood na 5 o 3 at maliwanagan, malaking pasalamat ko na. Anyway, diskarte o diploma. So kung titingnan niyo yung buhay ng mga milyonaryo nagsasabi na diskarte ang pinili nila versus sa diploma, applicable sa kanila yung guys. Bakit? Kahit hindi sila graduate, didiskarte sila, applicable sa kanila yon. Pero sa karamihan ng mga Pilipino, medyo kung diskarte na wala kang diploma, medyo gapang-gapang tayo sa, alam mo na, pagsubok. Puntahan natin yung mga taong, mga milyonaryong sinasabi nilang diskarte. Tulad ni Idol Mil Lopez. Idol yung taga Bicol na si Lim ba yun? At saka yung yumaman ng Kangkong, di ba? Tama yun, didiskarte sila kahit hindi sila natapos ng pag-aaral. Kasi bakit? Sa pamilya nila guys, kung magkaroon ng palpak sa diskarte nila, mayroon silang pang bounce back, may makakasalo sa kanila. Ganito yan guys, ipaliwanag ko. Kunwari aakyat ka sa isang bundok, di ba may mga mountain climber umaakyat sila, may naka back up sa kanila na tali. So didiskarte sila kung paano sila aakyat. Didiskarte sila. In case na hindi nila makayanan yun, malalaglag sila, may sasalong tali sa kanila. So, hindi sila mababagsak. Ganun din ang kalagayan ng mga yon. May mga pamilyang sasalo. Pero kung gagayahin natin mga simpleng mga kadalasan mga tao sa Pilipinas, para tayong aakyat sa bundok na walang tali. Diba? Walang tali, kaya pag nagkamali ka, pagbagsak mo, sigurado, durug-durug ka. Diba? Ganun yun. Ngayon, paano natin ma-apply sa totoong buhay yun? Kasi ako guys, graduate ako eh. Pumunta ako ng Maynila, nag-apply ako ng trabaho. Grabing hirap guys. Yung totaling wala kang pang ganun. Yung totaling wala kang pambayad ng bahay. Wala kang kamag-anak na magsasalo sa'yo. Totally wala. Tapos, wala kang diploma. Paano ka makakipagsabayan dito sa Maynila mag-apply ng trabaho? Diba? Okay lang yung ibang tao na dumiskarte sila kasi in the end of the day, meron silang kakainan sa bahay nila. May uuwian sila, may kakainan sila. Kung ikaw nga inasahan mo sa sarili mo lang, pang ganon, ikaw magpo-produce nun, pang upa ng bahay, isipin mo mayroon ka ng diploma, nahirapan ka pang kumuha ng trabaho dito sa Maynila. Kaya guys, kung kayo ay isang kabataan ngayon, bakit hindi pwedeng piliin na may diploma ka tsaka ka didiskarte? Huwag niyong asahan ang diskarte. Applicable lang yun sa mga taong yung pamilya ay
yung established na sila. Ano ba established? May maayos na pamilya. Oo, aalis sila. Lalayo sila. Didiskarte ako sarili ko. Walang problema dun. Pero in the end of the day, pag pumalpak sila, may pamilya na ka-back up sa kanila. Diba? May pamilyang, kahit si Arvin Orobia, idol ko rin yan. Sabi niya, hindi na siya graduate, nag-business na siya. Hindi na siya graduate, nag-business na siya kasi hindi niya kailangan, kikita na siya eh. So diskarte yun, hindi niya na kailangan diploma. Pero guys, kung imbestigahan mo yung mga pamilya niyang mga yan, may mga magulang na established na yan, na kahit papaano makakain. Subukan mong wala ka lahat, wala kang kamag-anak, wala kang pamilya, na kung pumalpak ka ay kahit papaano makakakain ka. Diba? Yun guys. Kayo yung mga kabataan ngayon, baka masyado kayong ma-hype dun sa mga sinasabing diskarte lang pala. Hindi ganun guys. Ang totoong buhay, especially sa Maynila, labanan dito. Janitress namin sa pinagtrabahoan ko. Baka yung hindi pa ako kilala guys, may YouTube channel pala ko. Ayan, no? Redels TV. Okay. Dati kong security officer sa trabaho ko at nag-retire ng maaga kasi nakadiskarte din. Pero natapos ako. Medyo yun na nga, hindi pinalad. Hindi ko nagamit yung aking kurso. Yun nga. Kaya kung sino mang hindi nakakilala sa akin, baka magtaka kayo. Yan yun. May YouTube channel ako. Dati akong officer ng security guard. Okay? So, yun nga guys. Kung ikaw dito sa Maynila, magtrabaho ka, yung janitress namin, third year college, major in English, nagulat ako, janitress. Ganun kabigat ang labanan guys. Kung didiskarte ka na hindi ka mag-iisip na magkaroon ng diploma, well, mananalo ka naman. Pero yung laban na susungin mo ay talagang medyo masasabi kong napakahirap na laban. Kaya guys, kayo mga kabataan ngayon na nakakapanood sa video ko, alam ko namang walang gaanong akong followers, wala akong gaanong nanonood sa video ko. Pero kung may dalawa tatlo na maliwanagan ng isip, unahin nyo muna ang diploma. Tsaka kayo ngayon didiskarte. Kasi kung unahin nyo yung diskarte, tsaka kayo magdidiploma, ewan ko lang guys medyo mabigat-bigat ang laban na harapin nyo. Maliban lang kung may talent kayong kumanta kayo, kakanta kayo ganun, magaling kayo kumanta, talagang nandun na yung karir nyo, talagang pwede nyo ipagpaliban muna yung pag-aaral. Pero yung ordinary lang tayo, mas kadalasan sa buhay ng tao ay ordinary lang naman, dapat unahin natin ang diploma guys, tsaka tayo didiskarte. So I hope guys na naliwanagan, magbigay ako ng liwanag sa mga kabataan na huwag kayong ma-hype sa sinasabi ng mga milyonaryo. Totoo yung sinabi nila, nakadiskarte sila, pero yung background ng pamilya nila, tingnan mo, established yung mga yan. Parang umakyat yan sila ng bundok na may tali sa baywang na kung malaglag sila, hindi sila babagsak doon mismo sa may ground. So hindi sila masaktan. Pero tayo mga ordinaryong tao, walang pamilya na maasahan kasi isa ring umasa sa'yo. Kung hindi mo matatapos na wala kang diploma, kung may pagkakataon ka guys na magkaroon ng diploma, unahin mo muna ang diploma. Tsaka nga ngayon didiskarte. Kasi medyo makakatulong sa atin yung diploma. Okay guys, I hope na nakabigay ako ng liwanag guys. At see you sa next video.